to my channel. Ito, medyo nakakapag-relax tayo ulit. And then, kwentuhan tayo ulit. So, hanap tayo ulit ng pwesto para mapagkwentuhan. So, bago pa lang muna tayo maghanap ng ating pwesto para makapagkwentuhan, bibili muna ako ng water sa Canadian Tire. So ngayon hanap tayo ng place para makapagkwentuhan. Okay. Okay, pag-usapan natin. May mga tanong na Canada sarado na sa mga immigrants. Pag-usapan natin yan. Ayan, lalakad muna tayo rito sa isang trails dito sa Humboldt. Sa mga madalas kapag gusto mo maglakad-lakad dito, pwede dito. It's a long trail, more than 5 kilometers to. So, pag summer, dito ako naglalakad, jogging, the bike pwede. Ayan, so, ito siya. Ayan. So, ito yung train track. So, so, ano nga bang ating pag-uusapan ngayon? Actually, mainit siyang issue dito sa Canada. Kasi marami talagang nag-worry. At the same time, maraming parang yung uncertainty sa pag-stay nila rito sa Canada is very crucial ngayon. Medyo delikado. Yung iba medyo hindi nila alam kung paano nila magagawa ng paraan. At syempre iba naman okay, pero ngayon yung issue dito sa Canada medyo mainit since last year, few years ago. Naging maluwag ang Canada sa pagpasok ng mga immigrants dito sa bansang Canada. And yun nga, so naging maluwag. So ang nangyari maraming mga nakapasok sa bansang Canada na parang ang dali lang nilang nakapasok. So hindi natin alam kung how they manage makapasok dito. Pwedeng yung iba illegal, hindi pa naman legal, pero yun nga yung mga nagiging issue ngayon, no? So lalo na ngayon, very crucial ngayon yung news or yung issue about sa pag-control ng immigrants dito sa Canada.
dahil nga mahigpit ngayon, maraming ngayon ng mga nangyayari na nagkakaroon ng higpitan, di ba? So yung iba gumagawa na ng diskarte nila. One thing is paglobo ng population ng mga immigrants na hindi legal, which is nakakagulat, di ba? Paano nangyari yun? Tapos dumami rin ang bilang ng mga estudyante. Nakakapagtaka kasi dapat ang pagpasok ng mga estudyante sa isang bansa may limit, hindi basta-basta. Isa sa mga dahilan kung bakit lumubo ang population ng immigrants sa Canada is yung pagbukas ng maraming mga programs or pathway para makapasok dito sa Canada. Isa na dyan yung sa student pathway or student visa, kasi maraming mga eskwelahan na naglipa na, tapos all of a sudden yung iba doon hindi natin alam kung totoong legit pa talaga o hindi. Isa sa mga reason kung bakit nagkaroon ng maraming estudyante kasi pera, kasi they think of it as negosyo, diba? Business kasi, diba? So if they will collect a lot of students outside the country, may kikitain sila, diba? Kasi I think it is also something connected sa government na they could have yung mga estudyante na pwedeng makuha dito, they can have the student loan, diba? Eventually. Pagkatapos dahil lumubo yung pagdami ng estudyante, yun na, marami ng mga issue na nangyayari na yung mga school na tumatanggap ng estudyante, some students are not showing up pero enrolled sila. So dun ka magtataka, di ba? So paano nangyari yun, di ba? And not only that, di ba? Kasi isipin mo, they spend a lot of money just to be here, and then suddenly kung makuha man nila ang kanilang papers, and then the government will find out na it's illegal, sayang din, di ba? Sayang din yung effort na ginawa nila. Ay, grabe, lamig. Yun, so mainit na issue ang immigrants ngayon sa Canada kasi sa panunungkulan ni Trudeau, marami mga nangyari na okay naman at marami din nangyari na hindi okay. Like ngayon, ang aming Prime Minister na si Trudeau nagbitao sa pwesto, and may bago na ngayong Prime Minister. I forgot his name, pero yun, may bago ng Prime Minister, and nakakalungkot lang na dati ang Canada is parang kinikilala as very diverse country in terms of sa pagpapasok ng mga immigrants. Nowadays medyo nagiging pangit ang dating kasi ang dami mga issue ang nangyayari ngayon dito sa Canada. Isa rin na dumami ang population or lumaki o lumobo ang immigrants population dito kasi nag-open din ang Canada for visitor or tourist visa na makapag-work sila when they got here, as long as na may job offer or may employer na gusto mag-hire sa kanila. I think that was, hindi ako nagkakamali, nag-start siya ng 23 hanggang 24. Bilang in-start ng program na yun ng 24 kasi nga, yun nga, yung dahilan na parang all of a sudden lumubila yung population ng mga immigrants. And maraming mga nag-work na rito na parang unfair kasi nga naman sila they try hard to come here with their working experience at talagang hindi basta-basta yung pagpasok na rito. And then suddenly some visitor and tourist visa na pagpasok dito, they can look for a job already. And
maraming mga nag-question din doon, even mga students nag-question din, di ba? So yun, isa yun sa mga reason kung bakit lumobo rin yung population ng immigrants dito. So ngayon, bakit sinasabi ng Canada is closing door for immigrants? Actually, hindi naman sinasarado ng Canada ang door for immigrants. It's just that ngayon marami nang nagko-questions sa mga issue, at the same time sa lumalaganap na krimen din dahil sa pagdami ng mga immigrants na gumagawa rin ng mga issue or krimen. And yun yung nagiging cause kung bakit marami mga Canadian na rin ang nagsasalita na about the system of the immigration ng Canada. And nakakalungkot kasi kung ikaw nga naman nasa Canada ka na dati, very safe, very diverse, very happy country people, and very good ang healthcare, mura ang pagkain, mas murang ang pagkain before, and yung housing din, one of the number one reason kung bakit din ang naka-affect yan sa pagdami ng immigration or population hit dito is yung nga, naapektuhan yung housing. Maraming mga housing ang hindi na na-avail, yung mga rental houses or apartment, tinitik advantage ng mga iba. At lalo na yung may mga issue din na sa isang bahay ang nakatira more than 10 people or 12 people, and they are renting, magkakasama sila sa isang kwarto or sa basement. And it's a very sad, di ba? Kasi hindi ganun yung Canada. Ang laki-laki ng Canada tapos magsisiksikan sa isang bahay. And hindi ganun yung pinoportray ng Canada pagdating sa house living or housekeeping, di ba? Kasi sa house, sa isang bahay, may standard lang ang bilang ng taong pwedeng tumira. Ganun dito sa Canada. And yun yung nakakalungkot. Tumaas din yung mga renter, tumaas din yung mga rent payment, and yun, ang daming changes na nangyari, diba? Isipin mo na lang yung mga taong nagpakahirap din bago makarating dito, and then suddenly may mga bagong dumating na ang bilis na lang nakarating dito. Parang nakakalungkot, diba? Kasi isipin mo na lang, they are here para lang isang gusto nila mag-aral, and then suddenly they wanna stay, and which is okay lang naman, pero yun yung problema, nagiging ano na siya, rampant na siya. Yun yung nagiging way nila para makapag-stay sa Canada. I think napaka-importante na, sa aking opinion lang po, I think napaka-importante na dapat magkaroon ng malinaw na sistema, maayos sistema ang government ng Canada, para nang sa gayon lahat ng makakapasok sa Canada talaga namang alam natin na deserving din na sala, and at the same time hindi na lang basta-basta kung sino yung nakakapasok. Hindi ko sinasabing perfect ako, pero I think isa yun sa mga way para mas mapaganda ng Canada ang sistema ng immigration nila. Kasi maraming mga baguhan or maraming mga bagong immigrants ang talaga namang galing sa bansa na minsan nakakalimutan nila na nasa first world country sila. And I think that's one thing kung bakit kailangan baguhin or i-clear na muli ng Canada ang sistema nila pagdating sa immigration. I know gusto natin makarating yung mga family natin dito, gusto natin makapunta dito sa Canada, pero dapat we have to also acknowledge na ang pagpunta sa ibang bansa hindi nangangahulugan na it's our rights, it's a privilege para
ikaw kung gusto mong guminahawa ang buhay mo, di ba? And of course, napaka-importante na we have to follow the culture kung saan tayo pupunta. Kasi hindi natin kailangan o hindi natin kailangan ipagtulakan or impose ang ating rights. It's not our rights, it's a privilege na makarating sa isang bansa. And also the country itself has the rights also to deny you kung ayaw nilang tanggapin ka. And yun lang, sana yung mga gustong pumunta sa Canada o sa ibang bansa man, they have to think also na when they go to a place or a country, dapat alam nila na eligible sila, they have the right documents, hindi sila manggugulang, hindi sila magbabayad lang para makarating sa isang bansa, and to think na hindi totoo o hindi tama yung mga documents nila. And sana ganun, diba? Para hindi lahat gawin yung ganung bagay. Yun lang, medyo nakakasad kasi ngayon, kung iisipin mo, ang hirap nang i-track lahat ng mga taong nakapasok dito, lalo na mostly dun sa bilang ng mga estudyante na nakapasok dito, they apply for student visa, but suddenly thousands of students ang hindi na hindi na makita or hindi na matrack kung nasaan sila ngayon, kasi there's a report na they are enrolled pero hindi sila pumapasok sa school or hindi sila nagpapakita. And paano nangyari yun, di ba? And nakakalungkot kasi hindi tama yung ganun, di ba? They really take advantage dun sa government ng Canada kasi hindi dapat. And I think there's someone behind it na kaya naging ganyan yung for my point of view lang po, opinion ko lang. Siguro kaya ganyan kasi it's all about businesses din, di ba? Parang they want to have more people to come here para lang sa mga maliliit na businesses. Ako, based on my point, sa nakikita ko, kasi parang nangyayari kasi if you are a foreigner and then you have business here and you put up business here, parang syempre ang gagawin mo kung saan ka galing, yun yung kukunin mo ng mga tao para lang mag-work dun sa company mo. And at the same time, I think, I'm not so sure, pero ito yung medyo na-observe ko, they put up their own parang agency rin or I don't know, para to collect or recruitment agency para to hire people din doon saan mang bansa galing yung gusto nilang kunin, and then yun, they collect money on that, or parang ginagawa rin nilang business yung pagkuha ng mga tao sa ibang bansa. And nakakasad, di ba? Kasi doon nga lang sa last na video ko nung napunta ako rito, pag sinabing Canada, talagang wala dapat talaga placement fee. The employer should pay for the accommodation, plane ticket, lahat. So, ang pwede mo lang gastusin niya, I believe, is yung medical. And, I don't know, nowadays, kasi ngayon napaka-rampant na ng mga taong pumupunta rito sa Canada na yun, they really take advantage of it. Kasi ang mahirap. Ayaw natin mag-judge, pero sana ma-stop na kasi dumadami na rin yung mga tao dito sa Canada na they think that's their rights. They think they have the rights to stay here. And nakakalungkot kasi kung sino pa yung mga immigrants, sila pa yung sumisira sa kultura na meron ng Canada. They fight for what Canada should also fight for din, di ba? Parang what I mean is parang nilalabanan din nila yung government ng Canada against Canada, and nakakalungkot. And kung ikaw isang immigrant, dapat hindi ka ganun sa isang bansa. Kailan pakita mo yung respeto mo sa bansang pinupuntahan mo, di ba? Tsaka yun, di ba? Pag tayo pumupunta sa isang bahay, di ba? Minsan pinapakita natin yung respeto natin dun sa bahay na tinutuluyan natin. Ganun din kapag tayo mag-a-abroad, di ba? Kailangan kung mag-a-abroad tayo, we have to give respect
doon sa country na pupuntahan natin. Kasi may mga rules, policy, law na kailangan natin sundin pag tayo pumunta sa isang bansa. So dapat ganun tayo pag tayo pumunta sa ibang lugar o ibang bansa, diba? Kasi it's very important na may respeto tayo kung saan tayo pumupunta sa lugar na pinupuntahan natin. Isa pa, diba? Parang kung iisipin mo nga naman, ang Canada is very small population lang pero malaking bansa, 'di ba? Malaking bansa ang Canada. Pero bakit hindi sasabihin na magbukas ng malaki sa bansang Canada? Bakit hindi magbukas ng marami sa bansang Canada? Kasi po hindi based din po 'yan sa dami na pwedeng ma-accommodate sa isang lugar, sa isang bansa. Kasi for example, ngayon dumami yung tao, so lumaki din yung needs para sa pagkain, bahay, edukasyon, lalo na ang healthcare. Isa yan sa mga nakita ko na dahilan kung bakit bumagal ang flow ng healthcare ng Canada. Pag sinabing healthcare, Canada is sinasabing one of the best healthcare system kasi o nga naman, no, 'di ba? Pupunta ka na ng hospital, wala kang babayaran, free check-up, surgery, wala ka na rin babayaran. Depende na lang kung may mga major surgery na dapat hindi sagot ng healthcare system, pero it's a big help para sa mga maliliit na mamamayan ng Canada na ang health system ng Canada is very good or stable. Pero nowadays hindi na ganun ka-stable because of a lot of people already staying here. Ang long lineup, wala nang doctors, yung nurses kulang na rin, kaya nag-hire ng maraming nurses abroad or mas minapadali na mag-recruit ng maraming nurses or doctors kasi nga it needs talaga yung mga skilled na ganung tao, diba? So I think sa topic natin na ang Canada ba ay closed na for immigrants, hindi po close ang Canada for immigrants. It's just that ngayon mas kailangan lang na i-prioritize ang mga tao nandito na. At the same time, mas tignan or salain ang mga taong nakapasok na sa Canada, or tignan kung ano ba ang mas kailangan or need ng Canada for economy growth. At the same time, ano bang mga program lang dapat buksan para mas makita or mas malaman lang or mas matrace kung ilan pa talaga ang kailangan na immigrants ng bansang Canada. Actually, hindi lang sa bansang Canada. I think I've heard this also sa mga ibang bansa like Australia, UK, iba't ibang bansa pa na parang dumadami yung mga immigrants na hindi nila nakokontrol na. So, nahihirapan na sila makontrol yung pagpasok ng immigrants. And I think Canada should start it now kasi kailan pa ba natin hihintayin kung kailan hindi na kayang pigilan, di ba? And sa mga tao na nakapasok na Canada or mga immigrants na nakapasok na Canada, we have to also do our part din. Kung tayo pumasok ng Canada as an immigrant, do our responsibility as a individual. Hindi man tayo permanent pa or citizen, as a tourist or working temporary foreign workers o kahit ano pa man, or visitor visa, dapat we have to do our part din na maging respetado, disiplinado at alam natin yung mga rules and policy, laws ng bansa na pupuntahan natin, lalo na sa Canada, di ba? I think that's the best way din para bumalik ulit yung dating respeto ng mga tao pagdating sa bansang Canada. Kasi marami na ang mga tao or mga Canadian na umaalis ng bansa nila kasi
they think na parang Canada is losing the reputation of being a good country and very high quality life na meron dito sa Canada. So sana hindi mawala yun, sana bumalik na ulit, and yun nga, sana mas makita natin na sa mga susunod na araw, buwan, taon, bumalik na ulit yung ano man yung tingin natin sa Canada. And sa taong ito, magkakaroon ng election for federal, election for new prime minister again, kasi I think this is the year for the election for the prime minister, federal election. So I hope sana yung mananalo na bagong PM mas magampanan niya yung magandang trabaho, or mas magampanan niya yung pagiging prime minister, na mas mapatakbo niya ang bansang Canada, kasi na maayos at maging stable ulit ang Canada. At yun, sana ganun yung mangyari ulit, kasi ang hirap kapag hindi na maganda ang tingin ng mga tao or mga ibang tao sa ibang mga bansa. Ang tingin, hindi na maayos ang tingin nila sa bansang Canada. So yun, I think doon sa mga balak pumunta ng Canada, hindi po sarado ang Canada, but make sure if you're going here in Canada, do your research, gamitin niyo po yung tamang path or tamang entry kung kayo pupunta rito, kung working visa man yan, student visa, tourist or visa. But nowadays, I believe ang Canada is very strict ngayon pagdating sa pag-approve ng mga application for visas. So I think just make sure tama lang lahat ng documents and tama lang lahat ng mga pinapasa natin, and I think it will approve naman. So who knows, diba, kung makarating kayo dito, pala rin din kayo. And yeah, so we were not so sure, pero just samahan na natin ng pray. Okay, so salamat muli. Okay, so we're gonna wrap up now. Maraming salamat muli. I hope lahat kayo ay maayos ang kalagayan dyan at walang mga sakit at laging lang masaya. And always remember na sa araw-araw lagi tayo magdasal, at God bless to all. Salamat. Bye.